kanya-kanya na pong siraan at nakakagulat po na ito pong Pangulo ng Pilipinas ang nangunguna po, no, sa negative campaigning. Pag nakinig po kayo at naniwala dito, another budol na naman po to, no? Pero mas maganda po na pakinggan na lang po natin ang sinasabi po ng ating Pangulo at saka sagutin po natin, no? Ito po. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Okay, walang dugo ng tukhang. Alam mo, Mr. President, naniniwala ka rin dyan sa mga propaganda ninyo na masama ang war on drugs? Papiliin nyo po yung tao ngayon, Mr. President. So, ibig sabihin, pinasasama neto ni BBM yung kanyang mga kandidato. Ibig sabihin, lahat ng kandidato niya hindi naniniwala sa war on drugs. Yan yung ibig sabihin niya, wala daw bahid ng dugo ng tukhang. Sinisiraan nyo yung tukhang, sinisiraan nyo yung war on drugs. Samantalang yan po ang isa sa pinakamatagumpay. Yan po ang isa sa pinaka-epektibo. Hindi ko po sinabing yan lang ang tanging programa, no? Napakarami po. Kaya kayo, kung kayong mga kandidato kayo, naniniwala kayo dyan sa sinasabi ni BBM, lalo namin kayong hindi iboboto, pinapatunayan nyo lang na lahat ng sasabihin. Akala namin mga independent kayo. Kung ako nakarinig nun na walang nakabinabanatan yung tukhang, Diyos ko, walk out na ako riyan. Kayo, manalo lang kayo. Manalo lang kayo kahit na kasinungalingan na yung sinasabi. Ibig sabihin, lahat kayo, walang pro-war on drugs sa inyo. Lahat kayo, ayaw nyo ng war on drugs. Bakit namin kayo boboto? Yung 12 daw na yun ay wala raw dugo ng tukhang. Minasama. Yung mga 12, tahimik lahat eh. Yung mga tao, tahimik lahat. Parang sinasabi ng tao, gusto namin yan. Alam nyo, pag sinabi dapat nun, ang attitude dapat ng tao, magpalakpakan. Pero hindi eh. Tahimik sila lahat eh. Pangalawang punto, dito po, mahuhulog na kayo sa mga bangko ninyo. Ito po ang sinabi ni BBM. Ito po ang kanilang pinaniniwalaan. Pangalawang kasinungalingan. Sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala daw sa kanila ang sumuporta sa sako-sako. Sinako-sako daw po yung pera ng pandemya. Pinabayaan daw yung mga kababayan natin. Nagkandamatay sa sakit. Tindi, no? Mga kapatid, alam po ninyo, isa po tayo sa may pinaka-epektibo dahil po tayo, maganda yung patupad ni Pangulong Duterte ng anong tawag doon? Yung hindi ka lalabas. Yung bawal lumabas. Quarantine. No? Kita nyo po yan. Pinabayaan daw po ni Duterte. Sinako-sako daw po yung sinako-sako daw po yung pera ng pandemya. Pinabayaan daw magkasakit tayo, magkandamatay. Nakita po ninyo? Kung ganong kasinungaling tong tao na to. Buhay pa tayo ngayon, di ba? Nag-lockdown tayo. Kung hindi si Duterte yan, yung pabaya lang na lasyaw-lasyaw yung mga tao, patay tayo dyan lahat. Alam niyo po ba, napakaraming tao sa Metro Manila, tabi-tabi? Sako-sako daw po ang pera sa... tanong ko po, Mr. President, kung naniniwala kayo sa sinasabi ninyo, bakit wala po kami naririnig sa mga investigasyon nyo sa Quadcom na sinako-sako yung pera ni Duterte?
Bakit hanggang ngayon po, Mr. President, walang kaso si Duterte? 3 taon na, magta-3 taon na kayo sa Hunyo. Sa June po, 3 years na sila. Bakit wala pa rin kayong kinakaso kay Duterte na sinasako yung mga pera? Yung pera ng pandemya, nagkandamatay tayo, pinabayaan daw ni Duterte mamatay mga Pilipino dahil sinako yung pera. Bakit walang kaso? Lahat na ginawa ninyo eh. Kinasuhan nyo nga si Inday oh. Walang katotoran. Impeachment. Tanong ko po, pwede na pong kasuhan si Duterte. 3 taon na kayo. Bakit wala pong lumalabas na sako-sako? Ano kaya nararamdaman ng mga kakampi ni Duterte noon? Nung sinasako-sako daw. Tol, ano naramdaman mo? Bilyar, ano nararamdaman nyo? Kayo mga Tito Soto at saka Ping Lacson. Sako-sako talaga? Sinako-sako yung pera? Pinabayaan tayo ng Duterte nung pandemya? Pucha, ikaw nga, baha pa lang, eh, nagkakandamatay na tao eh. Yan ang kinampihan nyo. Kawawa naman. Asan po ang demanda kay Duterte na sinako-sako yung pera? Patunayan nyo po. Ang alam kong kinasuhan yung pinsan mo eh. Naroon din kami sa ombudsman eh. May kaso ka ba? May kaso ba kayo kahit sa ang RTC sa sako-sakong pera? Nagkandamatay ang mga Pilipino. Talaga, buong mundo yun. Pandemya yun. At dahil kay Duterte, dahil sa higpit ni Duterte, nailigtas niya yung marami. Itanong nyo pa sa mga doktor. Yung decision making ni Duterte, napakahusay. Itanong nyo pa sa mga doktor. Oh, saan nakabatay ang sako-sakong pera at pinabayaan tayo? Tuloy natin ha. Talagang ano to, talagang budol-budol talaga to. Ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard. Hinaharang ang ating mga... Okay. Tuwan-tuwa daw tayo. Tuwan-tuwa daw tayo pagka yung mga kandidato daw ni Tatay Digong, tuwan-tuwa daw pagka binobomba ng China yung ating Coast Guard. Tanong ko lang, Mr. President, bomba ng tubig water cannon muna. Tanong ko lang, Mr. President, nung panahon ba ni Duterte, wina-water cannon tayo? Ikaw ang may problema dyan.